Instant retoking nga kung tatawagin ng mga filters at editing apps na nilalabas ng mga bagong teknolohiya ngayon. Milyon-milyon kada araw ang mag-post ng kanilang litrato sa kanilang social media accounts. Isa na rito sina Donna at Sandra, nilang tunay na pangalan. May pagkakataon bang gumamit ka ng filter or editing apps para mapaganda ang mga posts mo sa social media? Kung oo, ano ang karanasan mo? Yes po. Magamit ko talaga ako ng mga maglalaan ko talaga ako ng mga mahabang oras para makakuha ng magandang shot. Mostly yung inaalis ko po is yung pagawan ko po. Ayun nga po, kaya po ako. And minsan natin po kasi ako nabati. Kaya dahil po doon, nag-try ko ako ng mga photo editor para ma-adjust ko yung shape ng pagawan ko. And after doing that po, nakita ko na nasasatisfy ko ako. Ay, na-achieve ko po yung mga gusto ko. Oo, malaki. Kasi yung feeling natin yung picture mo tapos sabihin mo na sana naman yung picture mo sa totoong buhay. And hindi mo na ma-insecure sa mga kaedad mo na effort na yung ganda, may filter mo na wala, may wala. Even though nasiyan mo ng mga kaibigan ko na okay daw yung sarili ko, pero hindi pa rin sapat. Hindi pa rin ako din sa sarili ko kasi I know there's something. Nagtrabaho ako, nag-aral ako mag-makeup para makasabay ako sa mga kalagad ko na magagaling mag-makeup. Pero meron pa rin part sa sarili ko na hindi ma-exam or hindi ma-satisfy. Pero thankful naman ako sa mga kaibigan ko na hindi ako hinahayaan. Ganun din yung sarili. Tinutulungan nila ako kumakaw dahil gusto ko ng Gumamit ka na ba ng filter or editing apps kung saan nagulat ka sa naging kapabagong page itinulog ito sa editora? Yes po. Meron ako mag-over kasi yung sarili ko sa sala. Dahil ko talaga naisip ko din na baka kung ano yung maging expectation ng mga tao sa akin pero nakita nila ako sa personal. Pero pinavalue ako na lang po yun kasi pinubos ko yung one thing na gusto ko. Oo naman, hindi ko naman may tataginahin ako ng kasi hindi ko ako kinabisa. Siguro naman, lahat tayo gumamit ng filter bago natin ipag-isa ng weekend. Kasi, parang sa akin, iba yung relief na nagbibigay ng akin. Tsaka, tinutulungan niya ako na ma-build yung confidence sa sarili. Kasi I never liked the way I look. Tapos, minsan lang, magkaroon ko na magkita ako, na wow, ganda ko pala ngayon. Pero, madalas, wala na kapag i-picture gano'n, tapos backup pa yung gagamitin. Magpo-post ako na nakakatabi yung mukha ko, nakaganito, or kasi parang inverted yung mukha ko, yung pantay. Kaya, in some way, using a filter is like a coping mechanism. Natulungan niya ako maging masaya kahit sa sandali ka na. Ano masasabi mo sa no-filter trend na also pag-embrace ng natural beauty sa social media? Naging magandang trend ko yun sa karamihan para sa laging ang makalit mga trend ko sa pag-embrace. Hindi naman kasi yung mga pinagkakaroon sa mga personality. Nagiging lang dahil nag-set tayo ng mga standards sa sarili natin para ipakita sa ibang tao. Sa tingin ko yung trend na pag-share ko na pictures mo na walang link sa software ay positive.
na way para masabi natin sa sarili natin na kailangan natin maging totoo sa sarili natin and tanggapin kung ano tayo. Kasi parang tinutulungan dito yung mental health natin, lalo na sa time ngayon kasi sa social media mataas yung distractors na. And parang ini-encourage din tayo na tanggapin yung mga imperfections natin sa sarili para maintindihan din natin na hindi tayo pagkaroon ng mindset, may kanya-kanya tayong pagkukuha. Dahil doon, dapat respetuhin natin yung bawat isa and huwag din tayong mag-judge kasi hindi naman natin yung istorya kung iba, kung anong pinagdadaan nila. Tanggapin na lang natin at tulungan natin sila mag-build ng positive. And kasi everyone is different. That's how it's supposed to be. Hindi natin may tatanggi ang malaking papel na ginagawa ng filters at editing apps sa pagkabataas ng ating kumpiyansa sa sarili. Hindi, kaya nga nasabi nila, ang sobra ay masama. Ako si Ashley Albero at ito ang aking dokumentary. Maraming salamat.